Christine. Okay, so good afternoon, angels. Good morning, good evening, wherever you are right now watching to our live training. This is for the Slack training integration. Our host for today is Sis Christine Rode. She'll be managing or she'll be handling our training for today. So just sit back and relax. If you have questions, feel free to just raise your hand. All right, take it away, Sis Christine. Thank you. Okay, I'm going to share my screen. Okay. Hello again sa lahat. May client ba? Wala, no? Okay. Tatagalog ako. Okay, so sorry. Pag-mute, Day. Sorry, anak ko. Okay, so if you remember last week, we talked about Dropbox na parang file sharing. And a lot of you said na you and your clients are using Google Drive. So unahin natin ng Google Drive. So it's like Dropbox. So I think you already know naman how to add apps right on here. You look for the app. If wala dito, you go to app directory. Do you still remember that how to add apps inside your Slack? Yes, please. Yeah. Okay, so dito tayo sa Google Drive because in Dropbox you're only able to share you share and upload files, diba? But with Google, you can actually create a document, a presentation, and a spreadsheet. But also, you can also share files. So, kung may file naman na kayo sa folders nyo, sa accounts niyo, sa drive niyo, pwede nyo i-share na immediately. So, you go to Google Drive, hanapin nyo lang yung Google Drive, and then add from Google Drive. Right? Are you see? Ay, hindi pala ako naka-ano. Wait lang. Hindi pala ako naka-full screen. Full Wait screen. lang. Take two. Okay, hold on. Take two. Wait lang. Ano tayo? Full screen. Okay. Hello? Kita niyo ulit yung screen ko? Yes. Okay, so balik tayo dun. Pag may files na kayo sa drive niyo, tapos i-share niyo na lang, pwede niyo Google Drive and then add from Google Drive. Tapos may mga files, yung mga files nilalabas niyo dito or naka-folder ba siya? So click niyo lang and then select. Ayan na yung file. Sharing this. Yan lang. For your Kung reference. mag-share. Sharing this for your reference. Gano'n. Tapos tag si client. Ayan. Ayan. So, nasend din na. Tapos, mayroon, kunyari kung naka-private siya, kung wala pa kayong na-set na sharing, kung naka-share ba siya as viewer or as editor, pwede nyo gawin dito. So, allow, pwede nyo siyang i-allow to view, allow to edit, or allow to comment, share this message, ganon. So, allow to edit. So, anyone na na-share nyo ng file na to makakapag-edit. So, say for example, wala pa kayong file, gagawa pa lang kayo, pwede nyo siyang gawin dito. So, go to Google Drive pa rin, and then hanapin nyo lang kung ano yung gagawin nyo, kung document, kung spreadsheet, or kung presentation. So, let's say, kunyari may pinapagawa,
pinapasulat sa inyo na kailangan ng document. So Google Drive, create a document, title, test only, ganon. Tapos, kung may gusto kayong sabihin na this is the file you assigned me to do, ganon. And then, kung kanino mo siya i-share, kunyari si client, ganyan. Tapos create. So you're going to be redirected to the doc itself para magawa niyo siya. So, ayan. Nice. Ayan. Ayan. Nakapagsulat na kayo. Tapos, immediately, di ba na-redirect kayo dito? So, pero immediately, matatanggap din nila yung sinend mong file sa kanila. So pag sinend mo siya, pag sinend mo yung document, mariredirect ka sa document na susulatan mo or nagagawan mo ng file or ng text or na ano, pero immediately masisend na din sa kanila. So while you were doing it, nasend na sa kanila yon. So they're able to see you write what you need to write kasi nasa kanila na yung file eh. So Ano no yan? need to. Real time nilang nakikita na nagsusulat ka, ganon. Yes. Oo. Yes, ganun siya. Kasi pag na-send mo siya, immediately makikita niya na dito. Ayan. Good. That's nice. And then, ganun ulit, share mo ulit sa kanya. Kunyari, viewer or edit, pwede siya makapag-edit or ganun. So, ganun lang siya. So, kung makikita nyo kanina, naka-lock siya, di ba? Kasi wala tayong sinet na privacy niya eh. But now, anyone with link na can access. So everything's here. All you need to do here is to do what you need to do. Pag na-redirect ka na dito ka na mag-a-assign kung ano yung gagawin nila, yung permission nila, hindi mo na kailangang pumunta pa dito para iset yung permission, para isend yung link, copy yung link, para isend sa kanila. Kasi immediately, pag na-send na sa kanila yun. So, ganun siya. Ganun ang Google Drive inside Slack. Same thing with presentation and spreadsheet. Ganun lang siya. So, kung mapapansin niyo yung difference ng Dropbox sa Google Drive, kasi more on file sharing lang talaga, file uploading lang talaga yung Dropbox, di ba? So dito kasi you can create inside Slack somehow, pero yung talagang deep dive creation writing, mariredirect ka na dun sa dito mismo sa Google Drive. Kasi you can't write here eh. Dito mo na siya masusulat, but you don't need to go manually na i-share siya and iset yung permission kasi dito na siya magaganap inside Slack. True. Very convenient. Yes. So any question? You wanna try? Gusto niyo ba i-try natin gumawa ng spreadsheet? Sige, sis. Okay, so Pati first ano na rin, spreadsheet. slides. Okay, first spreadsheet naman, ganun pa rin, Google Drive. And then create a spreadsheet. So Pwede yan notice sa here. tracking sheet pala, no? On test sheet. Tapos ano na lang, Ilorium Epson na lang natin. Ayan. Tapos isi-share mo yung document. Pagka-create mo, notice na, di ba, dinala ka niya sa spreadsheet. But if you go here, andito na siya. Di ba? And if you notice here also, di ba, nakalock? Wait lang. Makikita mo, nakalock siya. Di ba? And kasi wala pa tayong sinet na parang permission or access. So remember na nakalock siya, di ba? So we will set the permission to anyone with link can edit. Okay, ano na niya, nabasa niya na sinet mo na pwede mag-edit yung merong link nito. So
Makikita mo na siya dito. See? Hindi na siya nakalock. Kasi sinet mo na siya na pwede na nilang ma-edit yung nandito. Ganun siya ka convenient to use when Mhm. sharing files and creating files with your client. Ganun siya. So kung gagawa naman tayo ng kunyari, pinapagawa ka ng PowerPoint presentation. Pwede din dito. Ayan, ganun pa rin. Ayan. Create. Di nandito ka na sa presentation, gagawa ka na. Nakalock pa rin siya, di ba? Dito naman, ayan, di ba nakalock pa siya? So, ganun pa rin siya. Mariredirect pa rin kayo. So, same thing lang siya talaga. So, that's Google Drive inside Slack. So, anything, yung internal activity talaga, yung mismong presentation, yung mismong document, and yung mismong spreadsheet na data, gagawin mo siya mismo sa kumbaga house niya, yung presentation sheet and docs. But all the link and access, dito na siya sa Slack mabibigay. Okay, so that is Google Drive. Any questions with Google Drive? Pwede pala natin gamitin yan for tracking sheet, no? Ito na Directly sila na gagawa. ano. Yes. So everyone is required to add the Google Drive app Mm-mm. sa Slack nyo. Yeah. Ay, Sa lahat hindi ng ko hindi ko kayo walk through kasi na-link ko na yung pag in-add nyo yung Google Drive, dito configuration lang, and then dadalhin kayo dun sa kung saan nyo ila-log in yung Google account nyo. So you Oo. go to add apps, hanapin nyo siya, and then pag na-add to Slack nyo na siya, go to dito sa app section, hanapin nyo yung Google Drive and then configuration. Tapos dun nyo ilalagay yung Google Drive niyo, yung logins niyo. And then pag na-login nyo na siya, you can do everything na kayang gawin ng Google Drive sa Slack. So very easy and very convenient siya. True, Lalu. Any questions? Any question before we proceed? Actually, ito na yung last na iti-tackle natin. So, but question muna with Google Drive kung mayroon kayong question. I-implement natin po ito mga sis. So everyone sa Slack nila ngayon, mag-add na kayo ng Google Drive para doon na kayo directly mag-update ng tracking sheet nyo by the end of the week habang pinapolish pa natin si Gbold. I assume walang question. Klaro po ba? Magtatanong kami, makakasagot? May quiz. Okay. Kailangan may interaction daw eh. So, kahit pa-load lang ng 10 pesos. 10 pages Everyone, reaction paper. understood ba? Naintindihan? Nakasunod? All good? Thumbs up naman I-chat dyan. wait lang. Huwag tayong kausap. All good. Okay. Okay, next is ito. Si Geekbot. Actually, mas beneficial to sa clients. Magpuproceed na ako sa Geekbot parang wala namang tanongin. So, ito naman si Geekbot, para siyang stand-up meeting. Kung makikita niyo yung daily stand-up. Dito, pwedeng gawin ni client yung check-in messages niya sa iyo. Kunyari, may gusto siyang may template na tanong siya lagi sa'yo, pwede niyang gawin dito.
iset niya na lang. Kunyari busy siya, di ba? Right? Our clients are always busy naman. So, pag kahit na busy siya, ma-check ka niya pa rin, matatanong ka niya pa rin kung kamusta ka na, kung may naging issue ka ba sa trabaho mo, kung may na-encounter ka ba na kumbaga parang may nag-encounter ka ba na problema sa trabaho mo, hindi ka ba nakapag-login, may problema ba sa logins mo, hindi ka ba nakapasok sa account ni client, so any problem, pwede niya ma-check sa'yo kahit na busy siya. So, kita niyo, this is our check-in message and I believe lahat kayo nakatanggap nito. Pag na-set na kasi si Geekbot, pwedeng mag-set ng mga questions and isi-send siya specific time zone, a specific time, time and time zone kasi pwede niyang ma-set yung time zone eh. Pwede niyang sabihin, kamusta ka na? Ano yung mga naging na-encounter mo while working today? So, this is an example. So, nag-send kami sa inyo na kung kamusta yung weekend nyo. And this is a sample reply. Tapos ito naman yung, pag nag-reply ka kasi dun sa tanong namin or sa tanong ng client mo, pwede niyang maset yung after message pag nakapag-reply ka na. And then, kasi ito, yung kumbaga ang kausap mo dito hindi si client eh. Ito si Geekbot. But kahit na si Geekbot yung kausap mo or say for example si client na bot version, malalaman niya pa rin yung sagot mo kasi magkakaroon to ng report channel. So, 'di ba ito yung sagot ni Min. Ito yung sample, 'di ba? So, ito yung sagot niya sa tanong namin na how was your weekend? Tapos magkakaroon kasi yan ng channel for reports. So, ayan, ito. So, nakita namin na si Min, nag-reply siya sa tanong namin na kumusta siya, kamusta yung weekend niya, na naging okay naman yung weekend niya. 'Di ba? So, kahit na bot yung kausap mo, makikita pa rin ni client na okay, hindi siya nakalagin dito sa account na to. Hindi siya nakapag-send ng ganito kasi may ganitong issue. So, ganun siya. Parang, siya automatic na stand-up meeting or stand-up reports na hindi niyo na kailangan na magkausap at all times. This really gives your clients more time kasi parang mababawasan yung time niya somehow asking questions kung kamusta ka na. Kasi yung bot na yung gagawa nun para sa kanya. And then what your clients will do or what your clients can do is to review your answer doon sa reports channel. And then, kasi usually, di ba, meron naman tayong meeting before mag-start ng shift. So, doon na pag-uusapan yung yung naging issue mo yesterday, 'di ba? So nakita ni client mo, tinanong kanya today na ano naging issue mo, sinabi mo na na-log out ka, hindi ka makapag-login ulit. Sabi daw ni Facebook, mali daw yung password. So the following meeting, tomorrow, nag-meet kayo before ka mag-start ng shift mo or the first hour or the first minute of your shift, nag-meeting kayo. Doon na masasabi, nagka-issue ako, kasi nagpalit ako ng password eh. So immediately, meron na kayong topic na pag-uusapan para ma-address yung issues mo yesterday para the following days, okay na siya kasi na-address na siya agad eh. So really gives more time sa ating sa clients din nila, sa customers nila. So, Question po, sa Slack ba ay sa channel ba nila itong Geekbot kailangan i-add? pwede siyang i-add siya kasi hindi Open ka mag-generate yung report hanggat wala si Geekbot sa channel. So, kung makikita dito, nandito si Geekbot. Ayun siya. So, pag sinet mo siya, kailangan mo siyang i-add. Sorry, mag-open ka ng channel tapos
paano paano nila pipindutin yung ano tapos paano Okay. makikita yung standout report na yan? Okay. Saan So, channel nila or kasi 'di ba sa atin naka-centralize naman yung ano oo. pero sa end nila paano? Okay. Okay. So, diba, say for example, na-add nyo na si Geekbot, na-set nyo na siya, na-set na yung question. So, ang gagawin nyo para makita ni client yung reports, create a channel, say Hindi dun sa reports. existing channel na nila mismo sis. Ah, pwede din siya, pero ayoko kasing galawin yung ano, Yung sa yung atin, ano na. sa channel Okay, sige. natin. Nasaan yun? Dapat meron tayong sample channel. Here. Yan. Sige. So, ayan, 'di ba, ano to? So, kunyari, ito yung mastermind nyo. So, you go to yung name, channel details, and then you go to add apps, and then hanapin nyo, kunyari, hindi natin nakita si Geekbot, okay? Hanapin nyo si Geekbot, wait lang. So, ayan, andito na, hanapin natin si Geekbot. Kunyari, hindi natin siya nakita dyan. Kasi marami tayong apps. So, i-add nyo lang siya. Kita nyo, add. Tapos, andito na siya. Tapos, pagkagawa nyo ng Geekbot, open ko si Geekbot. Open ko siya. Si Geekbot. So, the way you do or the way you add questions is you go to Geekbot kasi naka-allow na yan eh. Mag-login. Kailangan mo, Kailangan yeah. may account dun sa Yes, Geek. kailangan mo pumunta sa, automatic na siya. Pag na-add mo si Geekbot sa Slack, yung Slack account mo, automatically account na siya ng Geekbot mo. I see. So, ayun, hinantayin mo lang siya mag-load. So, it's app.geekbot.com. Yun yung parang Geekbot creator. Ito yung bot natin. Pero nag-loading po siya. So, notice na na-add na si Geekbot dun sa ito, mastermind nyo to. Kunyari mastermind nyo siya. So, na-add nyo na si Geekbot, diba? So, ang gagawin nyo lang, loading pa rin siya. Teka lang po. Ayan, dashboard. Ayan. So, ito yung dashboard, diba? Pag added na siya, kailangan mo maglagay ng mga questions. Pwede, so, ito nakapasok na siya, na-add nyo na dito, na-add nyo na sa mastermind, dito ka na sa app.geekbot.com. Tapos, workflow. Tapos, may mga templates yan or pwede kang gumawa on your own. Create your own. So, ayan na, check in. So, yung participant dito, ikaw to, kasi you're creating it for your client. So, you're creating this Geekbot as a client. So, ang participant is you. Diba? Yung VA. Kasi, pwede dun kasing i-sync to channel siya. Kunyari, marami kayo. May mga tatlo kayong VA ni client. Pwede na din i-sync to channel. Tapos, hanapin nyo lang yung channel na inad nyo si Geekbot. Ito yung mastermind yun, diba? So, hanapin nyo lang kasi automatic na yan. Pag sinink to channel mo, automatic lahat ng nasa channel mapupunta sa participants. Tapos, yung schedule, every
every 10 a.m. gusto kang i-check, hindi, siguro 1 p.m. Ganon. 1 p.m. gusto kang i-check ni client kung kamusta ka na. Tapos, ano mo siya, dapat naka-time zone mo. Kasi Philippine time zone or users local time zone. So users local time zone meaning yung participants na makakatanggap, matatanggap niya itong 1 p.m. sa time zone niya. 'Di ba? So eto na yung message, 'di ba? Wait lang. Dito kasi kung manonotice mo siya, diba, ito yung intro message dito. So, intro message. Dito mo ilalagay yung mga message mo kung kunyari, gusto kong bigyan ng client ng something motivational para ma-inspire ka throughout the day, dito yun ilalagay. Tapos, dito yung question. Pwede kasing maraming question, pwede din isa lang. So, kung ito yung question, di ba? Isa lang yung two questions. Tapos pwedeng may option na ikaw yung magta-type ng sagot or pwedeng magbigay ng multiple choice yung si client mo. So, question here. Kunyari, nagtanong ka, kamusta ka? Ganyan. Tapos, eto na yung intro. Ito yung intro. So, this one, ang outro natin is you are amazing. See you at the meeting today. Kasi this one was scheduled Monday eh. So, ayan. You are amazing. Ganyan. So, dito yan. Keep up the good work. Ganyan. Tapos, dito naman, ito yung kung saan mo gustong ma-send yung sagot. Which is yung mastermind ninyo. Kasi 'di ba pag nag-uusap kayo, pag tinatanong ka, si bot yung kausap mo eh. So dito ka niya tatanungin, yung bot yung magtatanong sa iyo, kay bot ka din sasagot. So kahit na si bot yung kausap mo, si Geekbot yung kausap mo, yung sagot mo mapupunta pa rin sa mastermind niyo. So pakikita pa rin ni client na okay, may naging issue pala siya sa ganito. Kasi makikita din yung tanong eh, doon sa sagot. Ayan. Ayan. So, ito yung tanong, 'di ba? So, say here, 'di ba? Sinabi ni bot na sumagot ka sa tanong niya. Ayan. So, makikita yung tanong, makikita yung sagot. So, there's really wala talaga siyang issue na baka ma-lost si client kung saang sagot ito, kung bakit kami sagot na ganito. Kasi makikita yung tanong. Tapos pag na-set mo na to lahat, publish mo lang. Ayan. Publish mo siya. Tapos, magpapaalam siya. Ipapaalam niya na, ayan, si Geekbot ay gumawa ng check-in stand-up check-in message na in-inform na niya na yung yung mga participants, which is yung mga nasa mastermind din, ay makakatanggap ng DM ng question today or kung kailan man yung start date at kung kailan man yung oras. Maganda So, yung ayun. pang-check-in sa start ng shift ng BA. Oo, kasi pwede din kasi itong iset na yung questions na is middle of the day para 'di ba, para ma-address siya immediately dun sa parang call nyo the next work day or the next morning na mag-uusap kayo via Zoom or via call. 'Di ba? So mas madaling ma-address kasi hindi mo na kailangan kumbaga isa-isahin pa kasi nasagot mo na siya the day before. So, ayun siya. So, ayun ang Geekbot. So, regardless if bot yung kausap mo, your clients will still know yung sagot mo and
kung saang question ka sumagot. Sis Christine, kung i-implement natin yan sa lahat ng channel, may centralized ba na report tayo makikita o sa kanila, sa channel lang nila? Meron kasi din tayong our sarili nating check-ins. Ito naman ay very, ano lang siya, yung task specific nila or client specific nila na mga tanong. Kasi this one is set talaga ng client yung mga tanong nila. Just in case, di ba, they're busy, and then nila ma-check yung clients nila, ay yung VAs nila, kung kamusta, kung anong ginagawa. So, ayun siya. But also, we can, we can create naman, I created naman check-in messages for everyone na isa pa lang yung pinesend ko para, today ma-explain siya na kailangan yung sumagot. Pag message po kayo ni Quantum Customer Support, sumagot po kayo para it won't take naman an hour to answer. Para lang alam namin kung ano yung, kung kamusta na kayo, kung may mga naging struggles ba kayo while working. So it's really important na i-answer to question or the bot's question para naman ma-address din namin internally yung mga naging issues nyo. Kasi diba, few meetings ago, we mentioned na sabihin niyo sa amin kung may naging problema kayo sa client para ma-address din ng internal team yung Quantum Customer Support o yung management team, yung mga naging issue para, para ma-prevent natin yung mga post na mga nagpo-post na diba, yung mga yung diba, yung mga hindi nyo nabibigyan na bookings na clients para ma-address siya immediately and hindi po kayo or tayo lahat mawala ng clients. So, it's really important na i-answer our questions kasi chine-check lang din namin kayo as well as your clients. Totoo yan kasi lately ang daming client complain dahil hinahanapan ng task, hinahanapan ng nagawang trabaho si VA, hinahanapan ng communication, hindi nakikipag-communicate sa client. Mga ganong issue na controllable natin yun eh. Kung nasa shift tayo, dapat responsive. Kaya nga tayo nag-set ng fixed schedule para doon sa schedule na yon active tayo, responsive tayo. Hindi yung kung kailan wala ka na sa shift, saka ka magre-reach out. So, importante po yun para ang nangyayari kasi, may oras pa ba tayo? Sorry. Ang nangyayari kasi, nafe-feel ni VA na hindi namin sila pinagtatanggol sa client. Ang point naman namin, wala kaming proof na si VA nga may nagawang trabaho, si VA may login kasi wala namang visibility sa Slack, walang login sa Slack, wala ding login sa Messenger. Saan kami maghahanap ng trabaho ng proof? Lalo na ngayon na buti dati may time doctor pero ngayon hindi na kasi na wino-workout pa natin si Gboll para makita yung mga task niyo. So, mahirap mag-depend. Mahihirapan akong i-defend kayo sa client kasi wala kayong proof na maipakita. So, napaka-importante itong Gigbot na to para real-time nalalaman namin kung anong sitwasyon nyo. Kayo lang kasi yung nakakakita sa conversation nyo with your client. So, kung gusto nyo mag-reach out, let us know through Gigbot po. So, inform po natin si client na kung gusto nila, kailangan natin i-implement yung Gigbot na yon for communication. Para wala silang reklamo na hindi ka nakakipag-communicate. Ayan na si Gigbot nag-communicate na on your behalf. Gagawin na ni Gigbot para sa inyo ng client niyo. Ayan. Kaya kanya lang talagang sumagot and hindi naman siya kakain ng 4 hours, 8 hours yung pagsagot. Mas madali lang naman siya. More or less, mga lang. Unless mahaba yung sagot niyo, di ba? More or less, nasa seconds lang naman siya. So, bigyan po natin ng oras the way we give time to meetings and trainings. Sana bigyan natin ng oras ng training, please. Yeah. Sige sis, move forward na tayo. May question ba kayo?
Wala. Ayan. Naiintindihan po ba? Ano ang takeaway niyo sa training ngayon? Parang hindi naman tayo nakikinig. Natin lang, ganun. May last ano ka pa, sis? Yun lang, itong dalawa lang yung pinaka-last. Hinuli ko talaga because Wala pa. yung explanation pa lang ng Geekbot, sobrang haba na niya. So, talagang hinuli ko siya. Hmm. So yung Airtable natin, iset na lang natin ng separate training. Yes. Kasi Sige. yun naman, maraming automations na pwedeng gawin doon na it will really eat 1 hour or one schedule of training alone. So, iset natin siya ng ibang day naman. Yung pag-integrate po ng mga apps, pwede nating i-introduce sa client po yun. Kaya nga may training tayo para may suggest din natin sa client kung ano ang dapat nating i-integrate na apps, which is very helpful both parties, sa client and sa VAs, at sa amin din na admin na nag-check ng ano ninyo, ng daily task ninyo. So, about dun sa ano, invoicing, tracking sheet, same pa rin po yung gagawin natin, mano-mano pa rin tayo until ma-polish na talaga si Gboll at ma-implement natin si Airtable. So, moving forward, may mga VA pa kasi na hindi ko alam kung involved ba sila or siniseparate nila yung sarili nila sa system, sa process ni QVA. Hindi nila alam kung ano pa rin ginagawa ng Slack or ng Gboll. Sabi ko, ano ba yan? Mag-iisang buwan, magdadalawang buwan na tayo sa Slack, ganun pa rin ang tanong. So, I want you guys na ano naman tayo, mag-effort tayo na get involved sa anumang updates dito sa QVA kasi hindi lang din para sa management yun kundi sa inyo. Hindi naman namin i-implement yun kung hindi siya helpful sa bawat channel. So, napaka-importante na kung may questions kayo, magtanong agad. Hindi yung okay na yan, kahit pag may Mm-mm. question. So, Mm-mm. sure na sumusunod po tayo sa system kasi hindi naman in-implement yun para lang keme-keme, pangpaganda, ganun. Mm-mm. Ganun pa rin And, ha, yung voicing, login, logout, EOD report, ganun pa rin ang process natin sa Slack. Kailangan pa rin yung magmano-mano na mag-post ng copy-paste lang naman siya. Isang reason niya na kailangan namin makita kasi blinded pa kami sa Gboll ngayon, medyo hirap pa mag-monitor ng logins ninyo. So gusto namin makita yon kasi kami mismo hinahanapan ni client ng trabaho niyo. Paano kami sasagot? Wala kaming nakikita sa channel ninyo, wala kaming nakikita sa messenger ninyo. So magtulungan po tayo. Hindi natin sasayangin si client na alam mo yun, nagbabayad tapos wala silang nakikita. So alam ko naman na masisipag tayong lahat. Basta let's put all our effort para lang matulungan si client. Okay, yeah, okay. and also please be mindful po sa codes ninyo kasi kahit po nag-log in kayo, kung mali naman po yung code ninyo, hindi pa rin po siya mababasa. So, kailangan pong mindful tayo sa um, codes. Kung SMM, SMM, kasi baka magawin yung CMM, di ba? So, be mindful po. Kasi nagbigay naman po ako ng commands doon sa sinend kong email with codes. So, kung may nakalimutan po kayong command, reviewin nyo lang po yung email. Tsaka makikita nyo real time naman kung naka-login kayo sa task na yun. Baka kasi kung Mm. mali yung code mo, iba yung hindi siya nag-show up, di ba? Yes. So, Oo. always Gboll in po. Hindi po Gboll project code. May in po dapat. Oo, Gboll in. So dapat makikita mo kasi magre-remind naman sa hindi to recognized na code. Oo. Ganun pag Mali yung yung code, hindi siya nabasa. Ganun. So, be mindful lang sa mga isi-send sa Gboll or sa Gboll in ninyo. Yun lang. Alright. Thank you so much. May question pa po kayo? Ako Nagsa-stop naman na ang po ako na nag-question. share screen. Okay, nag-question. Sige po, thank you. See you all on Monday. Napaka-importante na ang bawat isa ay magkikita-kita. Makikita natin ang ating boss gwapo sa Monday. Siya magmamanage, siya
handle ng ating call sa Monday. Yes. Okay, thank you. Enjoy the rest of your week. Thank you, Sis Christine. Have a great Thank one. you. God bless. Bye.